na 5 dimension, yun pong authority natin kung bakit tayo nagkaroon ng authority. So number 1, because of Christ's triumph, dahil pinagtagumpayan ng Kristo ang lahat ng sinapa ko sa cross, kaya hindi lang po eternal life, hindi lang victory, hindi lang po forgiveness ang binigay sa atin ni Lord, pati power and authority. Pangalawa, so meron po tayong authority because of our position in Christ as a son and daughter of God. Kasi bilang anak, tayo pwede kapagmana ng pagpapala ng Panginoon, ni Abraham. So, bilang anak, tigapagmana ka ng mga blessings sa iyong mga magulang. Ganun din po tayo. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, for those who believe and receive Him, He gave them right to become the children of God. So tayo po ay bilang anak ng Diyos, binigyan niya po tayo ng right. Meron po tayong blessing sa Panginoon. Number 3, tayo po ay may authority because of our position in Christ. Who we are in Christ. Pag binasa niyo po ang New Testament, especially, mababasa niyo kung sino ka kay Kristo. Ano ang meron ka kay Kristo at anong magagawa ko dahil kay Kristo. Okay? And number 4, tayo po ay mayroong authority. Ang tawag po rito is delegated authority as Christ representative. Kamukha ni Kristo, nung siya po ay nagkaroon ng ascension, bago siya magkaroon ng ascension, naupo sa kanan ng Ama, pinahayo niya yung 12 disciples at saka yung 70 disciples, pero bago yun, binigyan muna sila ng authority and power ng Panginoon. So ang tawag doon, bilang representative ni Kristo sa lupa, na mga mag-preach ng Word of God, meron silang power and authority. So kaya mga kapatid, number 5, because of the anointing through the power of the Holy Spirit. So that is the 5 dimension of authority.